Isang mapagpalang Lunes ng umaga po sa bawat isa. Muli ay pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay at lakas na mayroon tayo ngayong umaga. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Pasimulan natin ang araw sa pamamagitan ng pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay ngayon ay kumumpronta sa tamang pagkakataon. At ang atin pong batayang talata ay masusumpungan natin sa Lucas, pangkat 24, talatang 25 sa unang pangkat. Hindi ba kayo makaunawa? Ang panimula ng talatang ito ay tungkol po sa pangyayari sa dalawang alagad na naglalakad patungong Emmaus pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay mabuhay pagkalaan ng 3 araw. Habang naglalakad ang mga alagad na ito, sabihin pa, ay nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangyayari na naganap sa ating Panginoong Hesus nang makasabay sa kanila ang hindi nila nakikilalang Panginoong Hesus. Dahil sa kanilang pagkukwentuhan,
Napagwikaan pa nga nila ang Panginoong Hesus na ikaw lamang ang taga rito sa Jerusalem na hindi nakakaalam tungkol sa pangyayari. Dumating sa puntong kailangan nang magsalita ang Panginoong Hesus upang alisin ang pag-aalinlangan ng dalawang alagad, upang itama sila sa kanilang pagkakamali. Otherwise, kung hindi sila kinumpronta ng Panginoong Hesus, mananatili sila sa pag-aalinlangan at kanilang kamangmangan. Inuunawa natin ang ating kapwa kung sila ay nagkakamali. Binibigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanilang kalagayan. Ngunit kung dumating na sa pagkakataong ito na dapat na sila ay itama, kailangan gawin ito ng may katatagan sa udyok ng pag-ibig. Ang tawag dito ay Christian criticism base sa tagubilin sa Efeso pangkat 4 talatang 15. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y maging dapat na maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Kaya't ang Christian criticism ay ang pagsalita ng katotohanan sa udyok ng pag-ibig. Take note, ito'y pagsasalita ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan, hindi ng chismis, at ito'y udyok ng pag-ibig, hindi udyok ng galit, hindi udyok ng inggit, at hindi rin sa pagmamataas. Isinalin ito ng The Living Bible ng ganito: speaking truly, dealing truly, living truly. Magsalita ng tama, makipag-deal ng tama, mamuhay ng tama. Ang layunin ng Christian criticism ay itama ang mali, palabasin ang katotohanan, ilagay sa ayos ang mga bagay-bagay sa udyok ng pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos kung sino man tayo at kung ano man tayo. Ngunit dahil din sa pag-ibig na to, kung bakit hindi niya tayo iiwan sa ating mga kalagayan. Nais niyang baguhin tayo. We need the spirituality of confrontation dictated by love in order to put things right. This is the real essence of justice in the Bible. To be just is to put things right. Hindi ito madaling gawin, pero kung hihingi natin ito sa ating Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu, magagawa natin ito ayon sa dikta ng pag-ibig. Panginoon, ituro mo po sa amin ang tamang paraan ng pagtatama sa kamalian ng aming kapwa, na magawa namin ito sa udyok ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa tinuro mo sa amin na maikling mensahe ngayong umaga, na nawa magawa namin ang mga bagay na ito nang hindi kung sa anuman, kundi ayon sa udyok ng iyong pag-ibig, na kung nagkakamali man ang aming kapwa, ito ay aming itama sa paraan mo at hindi sa aming mga sariling paraan. Yon ay udyok ng pag-ibig mo. Dalangin din namin sa araw na ito na gabayan mo po at samahan ang bawat sa amin, ang mga kapatid namin na pumapasok sa kanilang mga trabaho, ganon din ang mga bata na pumapasok pa sa kanilang mga paaralan. Ang iyong pagsubaybay at pag-iingat ang sumakanila. Sa mga kapatid po namin na mayroong paring mga karamdaman, nawa tulungan mo po ang bawat isa sa pamagitan ng hipo ng iyong pagaling. Maranasan nila, Panginoon, ang kagalingang nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa pagsama sa akin sa ating pagbubulay ngayong umaga. A friendly reminder po to all of us, be Christ-like in our workplace today. Humayo at maglingkod.